Ano nga ba talaga ang sinasabi ng Islam tungkol sa mga transgender, at bakit madalas itong napapalitan ng hatol sa halip na pag-unawa? Sa pananampalatayang Katoliko, ang kasarian ay itinuturing na tuwirang itinatag ng Diyos bilang lalaki at babae. Karaniwang binabanggit ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 27 na nagsasaad, "Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, nilalang niya sila na lalaki at babae." Inuugnay rin ito sa sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 19 versikulo 4, "Hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila mula pa sa pasimula ay gumawa sa kanila na lalaki at babae?" Mula sa mga pahayag na ito, nabubuo ang paniniwala na ang kasarian ay hindi dapat baguhin sapagkat ito raw ay bahagi ng likas na kaayusan ng Diyos. Mahalaga ring kilalanin na ang aral na ito ay inihaharap ng Katolisismo bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi bilang tuwirang pag-atake sa mga taong may pinagdaraanang panloob na tunggalian. Subalit sa Islam, ang pagtingin sa tao at sa kanyang pinagdaraanan ay mas masinop at mas malawak. Itinuturo ng Quran na ang bawat kaluluwa ay may kani-kanyang pasanin na ganap na nalalaman ng Allah. Malinaw na sinasabi sa Surah Al-Baqarah, hindi pinapasa ng Allah ang isang kaluluwa ng higit sa kanyang makakaya. Ang pahayag na ito ay paalala na ang anumang pagsubok, pisikal man o panloob, ay hindi ipinapataw ng walang hangganan. Ang pakikibaka ng isang transgender na tao ay hindi simpleng layaw lamang kundi isang mabigat na hamon na batid ng Diyos. Dagdag pa rito, ipinahahayag sa Surah Al-Imran, siya ang humuhubog sa inyo sa mga sinapupunan ayon sa kanyang nais. Ipinakikita nito na ang paglikha ng tao ay saklaw ng banal na karunungan na hindi palaging umaayon sa payak na pag-uuri ng lipunan. Hindi lahat ng anyo ng paglikha ay ganap na mauunawaan ng tao, subalit hindi ito nangangahulugang wala na itong lugar sa awa ng Diyos. Sa panahon ni Propeta Muhammad, may mga lalaking tinatawag na Mukhanathan, yaong may kilos o anyong pambabae. Hindi sila isinumpa o itinaboy dahil lamang sa kanilang kaibahan. Ang pinuna lamang ay ang masamang asal kung ito'y humahantong sa imoralidad. Ipinakikita nito na sa Islam, ang pagiging naiiba ay hindi automatikong kasalanan, ang tunay na pananagutan ay nasa asal at gawain ng tao. Ang pagkakaibang likas ay hindi itinuturing na batayan ng pagkamuhi. Mahalaga ring banggitin na kinikilala ng Islam ang mga taong intersex mula pa noong sinaunang panahon, at sa makabagong panahon, may mga iskolar na pumapayag sa pagwawasto ng kasarian kung may malinaw na medikal na pangangailangan at mahigpit na patnubay. Ang isang transgender na Muslim ay may karapatang sumamba sa Allah, magmana, magpakasal, at igalang bilang tao. Kung siya'y pumanaw bilang mananampalataya, siya ay nararapat sa ghusl, kafan, dasal ng janaza, at marangal na libing bilang Muslim. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nagpapawalang bisa ng kanyang pananampalataya. Pinatitibay ito ng Quran sa Surah Al-Hujurat, tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah ay ang pinakamatakot sa Kanya. Hindi kasarian, anyo, o kalagayan sa buhay ang batayan ng dangal ng tao kundi ang kanyang kabanalan. Dito malinaw na naitatama ang maling pagbasa na nagiging dahilan ng paghatol at pagtataboy sa kapwa. Sa kabuuan, ang Islam ay hindi relihiyon ng puot kundi ng awa. Hindi tayo ang humahatol sa puso ng tao, ang Allah lamang ang ganap na nakakabatid nito. Ang layunin ng pagtalakay na ito ay hikayatin ang manunood at tagapakinig na makinig at magmuni-muni bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan. Sa halip na itulak palayo ang mga tao, tinatawagan tayo ng Islam na ay lapit sila sa pananampalataya, sapagkat ang awa ng Allah ay sumasaklaw sa lahat, transgender man o hindi.